Our great God and our Heavenly Father, we bow our heads before you this evening, grateful that we can resume to our COVID Gospel series here in Hope Channel. Father, today we pray that your Holy Spirit once more would impress us with heavenly wisdom, understanding, and discernment, that we will understand the mystery of godliness, which is the ongoing study that we have. But this very moment I bring unto you these people who have passed on the request for prayers, some of them for healing because of sicknesses that has come into their loved ones, into their families. Not just the COVID virus, but all other sicknesses as they have specified in the request. O Lord, please extend your healing hand, that powerful hand which has healed so many people when you were here in the earth. We still believe that even if you are now back in your heavenly throne, you can still extend your healing hand upon those who plead for your power as our great physician. So, Father, today I bring unto you all those who are sick. I also bring unto you all family members who in one way or another are not united in faith. May they be able to unite themselves together so that it will not just be a companionship on earth, but our desired companionship for the whole family together in the heavenly kingdom when you come. I'm praying for them who have requested for specific situations in their families and in their lives. Address them accordingly, O God. And thank you, Lord, for being with us today as we continue with our COVID Gospel series, Jesus Still the Answer. We ask all this in Jesus' name. Amen. Usab akong ipahidangat sa dili pa nako masipyat ang greeting sa akong family, among parents na sa kapatagan sa Lanao, uban sa among igsuon diha, mayon man sa among ubang mga kaigsuonan, o sa uban among mga suod sa pamilya, among igsuon na sa Silang, o mga pamilya namo diha sa Cavite, atong mga kaubanan sa buhat. Ang atong iampo gyud sa kanunay, i-include sa inyong private prayer, individual and family prayer, ang solution, ultimate solution para ni ining crisis nga midangat sa atong kalibutan. Iampo nato ang progress nga mahitabo sab sa atong nasod. Naningkamot ang atong mga pangulo, ang atong mga katawhan, pangulo nga naas gobyerno, nga unta maabot na ang ultimate solution. Let us bring all this into the hands of the Lord. Today, our subject matter, fundamental beliefs number 3. And we are going to talk today about the third topic in our study of God. Tonight, we will talk about God the Father. God the Father is the first person in the triune God revealed in the Holy Scriptures. Plainly stated, may I read to you, and you can read with me, what the church has coined as their description of this fundamental beliefs number 3. Please read with me. God, the eternal Father, is the creator, source, sustainer, and sovereign of all creation. He is just and holy. He is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. The qualities and powers exhibited in the Son and the Holy Spirit are also revelations of the Father. You may want to copy the text of Scripture that you can read in this particular fundamental beliefs number 3 of the Seventh-day Adventist beliefs. You know, usa ka misteryo kalabot ni ining pagka-Dios. Ako na ning naisgutan sa inyo ang introduction nato niini. Mao ang pagpadayag sa balaang kasulatan nga usara ang Dios. There is only one God. That's one of the major teachings of the Scriptures. There is only one God. But that one God is manifested and presented to us in the Scriptures in the 3 distinct persons we call the Father, the Son, and the Holy Spirit. God the Father,
God the Son, and God the Holy Spirit. Apan kining duha, sayon kaayo dawaton sa mga tao, sayon kaayo sabton. Ang God the Son, who is Jesus Christ, tungod sa kadaghan sa matawag natog maayong buhat nga naka-influensya po og daghang mga katawhan sa kalibutan, ug ang pag-present kaniya sa New Testament, ang ministry of the Lord and Savior Jesus Christ. Mayingon man, sayon kaayo alang sa mga tao ang pagdawat o pagsabot sa God the Holy Spirit tungod sa iyang buhat nga bisan pa sa panahon nga naata sa seryoso nga mga kahimtang mo magministeryo kanato ang third person of the Godhead, which is the Holy Spirit. Apan ang God the Father is a frequently misunderstood person in the Godhead. Many are aware of Christ's mission to earth for the human race and the Holy Spirit's rule within the individual. But ang uban mo ingon, what has the Father to do with us? Mo ingon ang uban, ego lang taniya gi-create. Humaniyag create sa ato, gibiyaan taniya para tagdun ta sa Son, tagdun ta sa Holy Spirit. Today, we will concentrate our study on the first person of the Godhead, God the Father. Now, let us open our Bibles beginning with the Old Testament. Although the Old Testament alludes to the persons of the Godhead, that is Father, Son, and Holy Spirit, it does not distinguish them. Sa ato pa, wala na nagbutang og distinction. But the New Testament makes clear that Christ, God the Son, was the active agent in creation, and that He was the God who lead Israel out of Egypt. Kay kanang Exodus good, mumanay usa sa landmark event nga masubay gyud nimo how God deal with His people in the course of time in history. Kay ang kasaysayan sa Israel, ilabi na ang paghabwa kanila sa Dios gikan sa pagkakalibutannon sa Ehipto aron mahimo silang lumulupyo sa yuta sa saad. Nahimo magud ng pattern of what God's motive is for all of us people in this world, from our being slaves in sin in the world to our being citizens of the heavenly kingdom. Munang makuha nato ang pattern gikan sa tinagdan sa Dios sa Israel, ang tinagdan sa Dios nganhi kanato. Now, sa Old Testament, ang ubang mga tao maingon nga may maning God of the New Testament, ang ministry ni Jesus Christ kay ang iyang sugo-sugo sa gugmaman. Apan ang Old Testament pastilan. Grabe na diha, musugo ang Diyos nga, halapat yan na 20,000 ka mga Moabites, 60,000 ka mga Philistines, unsan lang diha. So tonight, we are going to study the characteristics of God the Father as revealed, first of all, in the Old Testament. Okay, the first thing that the Bible text tells us about God the Father is just, He is a God of mercy. Diyos siya sa kaluoy. No sinful human being has ever seen God. Nasayra na nato na. Naana mabasa nato sa Exodus 33 verse 20. Walay makasasala nga tao nga nakakita sa Dios. Kung ato tingaling subayon ng history, the only two persons on earth who have talked face to face with God was Adam and Eve before they have committed sin. Because we are told that they were in an open face-to-face communication until sin separated them from God. But no sinful human being has ever seen God. But God demonstrated His character by His gracious acts. Bisag nahimulag ang tao gikan kaniya tungod sa sala, nag-unag yun ang labaw sa iyang gugma o kaluoy nga nas tao, nga siya ang nihimog atem sa pagkabot sa tao. Asa siya dapit, apason siya sa Ginoo, kay ang Ginoo dili gustong mawala kaniya sa dayon ang hinigugma niya nga anak. So, God is portrayed in the Old Testament as a God of mercy. Dios siya sa kaluoy. Gani, kung atong huna-hunaon, tanan natong panginahanglan nga iyang gihatag sa libre. Pagkaon, gihatag niya sa libre. Hangin nga atong giginhawa, kung bayra na sa tao, diha sa ospital, grabe na ni anang mahala. Bisan ang tubig nga atong giinom, gihatag na kanato sa Ginoo.
Apan kung ang tao na ang munigosyog tubig ipanood og botelya, ibaligya na ni sa ilang isig katao. But God has given all this for free because He's a God of mercy. He's a giving God. The second characteristic of God as revealed in the Old Testament is He is a covenant God. Saan na ninyo pagsabot ang covenant God? Diyos siya sa pakigsaad. Sa ato pa, kanagong word nga pakigsaad, nag-involve na og relasyon kaniya og sa iyang hinigugma. Og sa balaang kasulatan, gisgutan kita nga ang Dios gusto gyud siya nga makigsaad sa iyang hinigugma. Sa Bible, particularly sa Old Testament, makita nato nga naa siya pakigsaad ngadto kang Noe. Naa pod siya pakigsaad ngadto sa kang Abraham. Ang kanang pakigsaad sa Dios kang Noe ug kang Abraham nahimo nang landong sa pakigsaad sa Dios sa kinatibuk-an sa kaliwatang tawhanon. Sa panahon ni Noe, misaad siya, dili na nako usbon ang pagdestroy sa kalibutan pinaagi og lunop. Tibuok kalibutan nga lunop. He made that promise ug iyang gipakita ang bangaw. The rainbow. Every time matod pa niya makakita mo sa bangaw, ay mong kalimot. Mauna ang simbolo sa akong pagsaad nga, I'm not going to destroy the earth once and for all again through a universal flood. Pakigsaad sa Dios na. Sa kang Abraham sab, ang iyang pakigsaad, ingon siya Abraham. Kung naghuna-huna ka nga, dili nagi ka makaliwat kay tiguang ka na og ang imong asawa, may pakigsaad ko nimo. Sa imong pagpadayon sa pag-alagad kanako, himuon ko ikaw ang amahan sa dako kaayong kaliwatan. Kaliwatan nga mulukop sa tibok naong sayuta. Sa akong giingon kaganina, kanang word nga, He is a covenant God, gusto sa Dios ipabati sa ato ang atong tamis nga relasyon kaniya. Because covenant or pakigsaad is something that binds the relationship really, really tight. Hugot kaayo ang relasyon kung naay pagsinaaray. Ingon ana ang tinagdan sa Dios nato. May pakigsaad siya kang Noe, may pakigsaad siya kang Abraham. Kini nga mga pakigsaad, kita ingon nga kaliwatan tawhanon, nahimutang umalambit. We are partakers of the same covenant because we are descendants of these patriarchs of the Scriptures. Another thing that the Bible talks in the Old Testament about the God the Father, sa iyang karakteristik, gawa sa iyang pagka God of mercy, gawa sa iyang pagka-covenant God, He is a Redeemer God. Tanawa na ninyo ang kaagi sa Exodus. He miraculously lead a nation of slaves to liberty. This great redemptive act is the backdrop for the entire Old Testament and an example for His longing to be our Redeemer. Kay muabot man gyud sa atong kahimtang, labi nagpuyo ta ining yutaa karon kay naamanggoy kaaway ang Dios nga ni adres yuta nga sukwahi ang tuyo sa kaaway sa Dios sa plano sa Dios sa iyang hinigugma. Kita gihigugma ta sa Dios ang tanan nga maayo para nato ihatag na sa Dios, apan ang kaaway sa Dios ang sukwahi pod sa plano sa Dios para nato iya po nang tumbagan, tugbangan sa ato pa. Og ang plano sa Dios maayo tag panlawas, ang yawa muhatag og kagaw para mahimutang masakiton. Kung nagplano ang Dios nga mahumugaway tas panginabuhi, ang yawa mangita pug paagi nga malisod-lisod ta niya. Kung nagplano ang Dios nga maumo lang atong mga huna-huna sa mga butang langit nun aron nga mugahom ang atong kinaiapod nga Dios nun og maayo nga pagginawi sa atong tinagdan sa atong isig katao, pangitaan pud sa yawa ang paagi nga maguba ang atong pamatasan, mamaot ang atong kinaiya, di ta mo ila sa Dios, unya dili ta mahimong panalangin sa uban, mahimo hinuon tang mapahimuslanon sa uban. Kanang tanang maayo nga gihimo sa Dios, maunay iyang plano nato. Apan kay gibihag man tas kaaway, sukad nga nahulog ang atong unang ginikanan sa pagpakasala sa tanaman sa Eden, siya na'y mihari ni ining kalibutana, si Lucifer, ang kaaway sa Dios. O kay siya may mihari, iyang gisabuag ang binhi sa pagkadautan, ang binhi sa balatian, ang binhi sa kalisod. Busa ni saad ang Dios nga iyatang habwaon gikan sa pagkaulipon sa kalisdanan
pagkaulipon sa mga suliran, pagkaulipon sa pagkadautan, habwaon taniya ni ana ug iyatang paadtuon sa yuta nga iyang gisaad. The same thing he did with Israel when he relieved them from the slavery of Egypt is God's assurance for us nga mahabwa arata sa bisan unsang kalisod nga atong giagihan diri sa yuta kun muilata kaniya kay dalhon taniya sa iyang gitagana nga puloy-anan. So, ang Exodus mao'y nahimong pattern sa redeeming act of God in the Old Testament. And that has become the theme of the Bible story of God's redeeming act for humanity. Another characteristic of God revealed in the Old Testament is He is a God of refuge. David saw God as one in whom we can find refuge. Munang sa uban nga mga alawiton, gitawag nato siya the Rock of Ages. Ang bato nga atong madangpan. Kay kung makadangop taniya, muratag nakasandal sa pader. Muratag, dili na kita mabalaka. Grabe ang mga promises nga naa sa Old Testament. Kalabot sa pasalig sa Dios nga walay problema sa atong kinabuhi nga dili niya matabangan kay kun mudangop kita kaniya, God of refuge siya. Bisan pagani ang tunglo sa sala. If we come to God, even after we are guilty of whatever sin, sama gud sa Old Testament gud nga pattern, ang mga katawhan sa Israel, dunay ginganlag cities of refuge. Unsa man ang cities of refuge? Lugar kana nga kung dunay taong nakasala ni ining dapita, mudagan siya anang dapita. Kung makadagan na siya anang dapita kana nga dapit, manalipod kaniya nga dili siya mahiagom sa mga cruelty sa tao tungod sa sala nga iyang nahimo because he is well protected. Our God is like that. He's very much like the 6 Israelite cities of refuge in the Old Testament times, which harbored innocent fugitives. The Psalm's recurring themes of refuge pictures both Christ and the Father. We can come to them and He will put us in safety under ta sa ilang protection kun mudangop ta kanila. Munang ginganlan siya God of refuge. Another characteristic of God the Father revealed in the Old Testament is He is a God of forgiveness. Ug ang usa sa nindot kaayo nga masayit nato nga sanglitanan, si King David. Si David God, naagid say heart nga para sa Ginoo. Pero sa nalumsan siya sa iyang gahom, ug mitukar kaniya ang iyang pagkalalaki. Kana good nga term nga pagkalalaki, kanang ang unodno niya nga pagkalalaki. Atong nasayran ug unsa ang klasis kinabuhi ni David. Dili siya ideal nga bana kay dili man usaray iyang asawa. Ubay-ubay man sa Biblia. Muna nga si David, doon na po siya daghang anak sa pipila kabuok niyang mga asawa. Apan, ni anang klase sa kinabuhi ni David, makita ninyo nga, wala baya mahimong resulta. Kaya ang ubang mga tao, good karon no, moingon ko pagsulti nga, ang ubang mga tao nga gusto nga daghag asawa, mudangop man sila sa Biblia. Kaya mo yung sila sa Biblia bitaw, si Solomon, daghag asawa, ang iya pong amahan si David, daghang pong asawa, daghang pong anak sa ubang babae. Apan, wa man na magpasabot higala nga, ang ilang sanglitanan nga gibilin atong sundugon, duha man kaklase gud ang naas Biblia. Ang mga kinabuhi nga naatay leksyon nga makutlo aron ang ilang kaluyahon dili natuusbon sa atong kaugalingon, ug ang mga maayo pong sanglitanan kansang example angay natong sundugon. David was not a good husband and a good father. Well, in many sense of the word. Daghan siyang asawa, daghan po siyang anak. Apano siya na imong resulta sa iyang kinabuhi? Iyang mga anak nagubot. Gilugos ni Amnon ang iyang half-sister nga si Tamar. Gibuno ni Absalom ang iyang half-brother nga si Amnon tungod kay iyang full sister nga si Tamar, iyang gi-rape. O mismo ang iyang anak, si Absalom, nagkudita against kaniya. Now, while I am describing this to you, what I'm trying to tell you is, David was a sinner. David was an example of
every one of us makasasala ta, daghan kaayo og butang sa atong kinabuhi nga makaingon ta, ganahan pa ba kang Ginoo nako? Di na tingali siya ganahan ako kay makasasala man ko. But I want to tell you, the good news of the Bible is, if we come to God with repentant heart and confession, He is willing to forgive us. And God the Father is a God of forgiveness. Muna nga, sa klase sa sanglitanan nga itong gitanaw sa kang David, bisan grabe na ang iyang sala. Sayo nang ka, iyang gibuno, dili man gyud literal nga siya midunggab ni Uzziah, kadtong Uriah, katong bana sa usas na himo niyang asawa nga si Bathsheba. Dili man gyud siya nibuno. Apan sama ra nga siya nagbuno, siya nagpatay kang Captain Uriah nga naman. Naibog siya sa asawa ni Uriah, unya sa nahibaw siya nga ang bana di ay kapitan sa sundalo tuwa sa war front, iyang gihimong nakighilawa siya sa kang Bathsheba ug nabuntis si Bathsheba. Pagkabuntis ni Bathsheba, nabalaka siya, iyang gipabutang sa halayo si Uriah aron tuwa gyud sa frontline. Mo nang kanang word nga frontline ang simbolo na sa mga sundalo nga mao'y daling maigo sa udyong o sa bala o sa hinagiban sa kaaway. Dito niya gibutang si Uriah. Order sa commander-in-chief nga mao si David ang hari. Namatay si Uriah, gikuha niya nga asawa si Bathsheba. Wow. That's a very, very serious sin. And you know the rest of the story. Si Propeta Nathan, mo'y nagsudya kaniya. Pagkahibaw niya, wala siya makigbato kang Nathan, dili sama sa gihimo ni King Ahab kang Elijah, nga gipagukod niya. Wala. Si David ning repent. O gidawat sa Dios si David, ingon nga pinasaylo. God is a God of forgiveness. According to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, ning plead si David. And so he was comforted by the assurance that God is wonderfully merciful and forgiving. Monay, another character of God the Father. Another character of God the Father in the Old Testament is a God of goodness. God is the one who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises those who are bowed down, as according to Psalm 146 verses 7 to 9. What a great picture of God is given in the book of Psalms. He is a God of goodness. Munang, kung imo nang memoryahon ang Salmo Kapitulo 23, pagkanindot anak nga Salmo, ang ngay nimo nga i-memorize kay mura man nagsaad nga kung imo siyang unahon murag sumpay bitaw sa Mateo 6:33, kung unahon nimo ang Ginoo, iya pong siguruhon ang imong welfare and good life. The Lord is my shepherd, I shall not want. He is a God of goodness. Then another character of God in the Old Testament is a God of faithfulness. In spite of God's greatness, Israel wandered away from Him at the time. Though God permitted Israel to experience the calamities caused by her unfaithfulness, attempting to correct Israel's ways, He still embraced her with His mercy. Diya sa Bible, doon ay usa ka sanglitanan sa Old Testament, ang kaagi ni Prophet Hosea. Si Prophet Hosea, gisugo sa Dios, pangasawa ng bayhana. Kinsa iyang gipangasawa? Babae nga dili makapuyo ug usa ra ka laki. Gitandi sa Dios ang asawa ni Hosea sa Israel. Ang iyang buot pasot, makihilawason mo. Of course, we are talking about spiritual adultery here. Ang spiritual adultery kanang idolatry. Mihimo siya og usa ka ang dili siya faithful sa iyahang relasyon sa Dios. Nialagad siya og ubang Dios. Muna ginganlan nato og spiritual adultery. Ang idolatry, ang pag-alagad og laing Dios gihimo na sa Israel. Apan nagpadala ang Dios og mensahe sa Israel. Giingnan niya si Hosea, pangasawa ng bayhana. Pag pangasawa niya, naunsa gibiyaan man siya, unya nangitag laing laki. And
Israel did that repeatedly. But despite that, gipakita niya nga si Hosea mikuha gihapon sa maong asawa ug iya gihapon giredeem ang iyang asawa. That is the picture of God in the Old Testament. He's a God of faithfulness. Bisag muluib ta niya, bisag i-betray nato siya, wala mausab ang iyang gugma nato, wala mausab ang iyang intensyon nato, dili bitaw siya pareha nato nga tao. Nga kung naanay tao nga makasala batok nato, moingon na ta pagsulti, mirisi. Pasag di na, muna yung gibuhat, ala, paanihan na siya sa iyahang gipugas. God is not like that. When we commit sin against Him, He remains faithful to us. His arms remains to be open. Anytime nga mubalik ta niya, muapas pamanggani siya, aron iyatang mabawi gikan sa pagkalunod ngadto sa katalagman. Lahi man gud ang tinan-awan sa Ginoo sa mga taong nakasala. Ang tinan-awan sa Ginoo sa Dios sa mga tao nga nakasala, ang mga taong nakasala mo'y nahimulag niya, mo'y nanginahanglang luwasonon. Dili siya maghuwat nga kadto siya muuli nga ri. Siya gyud moapas ngadto usa na ka picture. On the other hand, another character of God the Father revealed in the Old Testament is He's a God of salvation and He's a God of vengeance. Through the day of the Lord's, through the day of the Lord theme, the prophets reveal God's actions on behalf of His people at the end of time. It's a day of salvation for His people, but also a day of vengeance for their enemies who will be destroyed. Muna ang atong gipaabot sa last days. Ang katapusan gud nga mga adlaw, inigbalik sa Ginoo. He will come as the judge. Now, He is doing His part as our Savior. But at the end of time, He will not do His part as our Savior. Dili na takadangop niya ni anang panahon na husgahan na niya ang atong nahimo sa buhi patadiris yuta. So, at the end of time, God is going to do two things to two people. Number one, i-award niya ang nialagad o miila kaniya. They will receive the prize of salvation, eternity, eternal life with Him in heaven. But on the other hand, iyang ihatag ang silot sa eternal death. Muna nga, ang judgment, kanang theme sa judgment, it is both good and bad news. Good news for those who are redeemed because they will receive the reward, but bad news for them who are condemned because they will receive the punishment. Munay karakter nga giplastar gyud sa Biblia, dili pud palabyon sa Ginoo nga ang gihimo sa tao nga mitalikod kaniya, misalikway kaniya, or nakigbatok kaniya. Doon na gyud siya judgment para ana. So God saves, but God also punishes. Now, another beautiful picture in the Old Testament about God, the Father, is being a Father Himself. Kanang pagkaamahan, pagkanindot kaya na. Addressing Israel, Moses referred to God as their Father. Ubay-ubay ang text nga mabasa ni mo, ana. Makabasa ka sa Deuteronomy 32 verse 6. Mabasa po nimo sa Isaiah 64 verse 8, Isaiah 63 verse 16. Through redemption, God adopted Israel as His child. So, ang tinagdan niya sa iyang mga anak, inamahan gyud. Sa kahulugan ng pulong inamahan. Naa ang gugma, naa ang pagtagad, naa ang pagpaningkamot nga mahatagan sa panginahanglan, naa ang pagmatuto aron mahimong mapuslanon ang kinabuhi. Those are fatherly attributes. Inamahan nga pagtagad sa Dios, iyan ang gihatag nga rin nato. Now, having all this picture of God the Father in the Old Testament, let's come to the other part of the Bible, the New Testament. Is God the Father pictured in the New Testament? Kay sama sa kung giingon sa inyo kaganina, ang misunderstanding sa katawhan mahitungod sa God the Father. Kay matod pa nila, ang God the Son diri sa New Testament is God of love, God of forgiveness, God of mercy, but ang God of the Old Testament, God of vengeance, kay God of, suko siya sa mga kalaban niya, unsay tooth for a tooth siya, o mouth,
kana eye for an eye siya, mao na picture nila sa Old Testament. But we have just given you the full picture of the Bible in the characteristics of God in the Old Testament. Now, let us shift to the New Testament characteristics of God. First, the God of the Old Testament does not differ from the God of the New Testament. God the Father is revealed as the originator of all things, the Father of all true believers, and in a unique sense, the Father of Jesus Christ. So how does the New Testament present to us the picture of God the Father? First of all, ginganlan siya, the Father of all creation. In 1 Corinthians 8 verse 6, and in Hebrews 12 verse 9, hisgutan kita, Paul identifies the Father, distinguishing Him from Jesus Christ. Munang distinct personing Father, Son, Holy Spirit. One God, but distinct person. Lain-lain nga pagkatao. Lain-lain nga persona rather. Muna terminology nga akong gisgutan kaninyo. So, ginganlan siya Father of all creation. Walay butang diri si yuta nga dili mo ila kaniya nga amahan. Kay siya may tinubdanan sa tanan. Second, portrayal of God the Father in the New Testament, aside from His being Father of all creation, is He is Father of all believers. In New Testament times, this spiritual father and child relationship exists. Not between God and the nation of Israel, but between God and the individual believer. Jesus provides the guidelines for this relationship. Manang nahinumdo mo atong mitubag siya sa hangyo sa mga tinunan. Ginoo, magtutudlo. Tudlo imi sa pag-ampo. Ug mitudlo siya sa pag-ampo. Mabasa ninyo na sa Matthew chapter 6, verses 6 to 15. Sa iyang pagtudlo kanila sa pag-ampo, maingon siya, sa inyong pag-ampo, kamo magaingon ni ini. Amahan namo nga tuwa sa langit. Gitudlo gina ni Jesus Christ. You address God as Father. When you call upon Him, address Him as Father. Why? You are His Son. You are His daughter. So kung muampo ka, duula siya ingon nga imong amahan. He is a God of all believers. Then, in the New Testament, Jesus reveals the Father. Jesus, God the Son, provided the most profound view of God the Father when He, as God's self-revelation, came in the human flesh. Muna giingon sa John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Muna gingan lang nato mystery of godliness. Beginning was the Word refers to God the Father. And the Word was with God, God the Father, and the Word, Jesus. And the Word was God. Munang, misteryo lagi. Kay, ang uban mo ingon nga, maglisod man ta pagsabot ining Kristohanon. Kay, mutuo sila nga usa Diyos niya, tulo ka person, usaon mo pagka tuluan ang usa. Usaon mo pagka usaan ang tulo. Well, that's why it's called a mystery. That's simply what the Bible teaches us. God is one God, but He is revealed to us in Scriptures in the three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Now, the Son Himself, Jesus, always pointed to His oneness with the Father. Munang ingon siya sa mga tinunan niya, kung nakakita kamo kanako, nakakita kamo sa Amahan. Nganong mangita man mo sa Amahan? Ang akong pagpakiguban kaninyo, dili ba di ay napaigo? Kung nakakita kamo kanako, nakakita kamo sa Amahan. Now, the New Testament also reveals, through Jesus, reveals the Father as a God who gives. Jesus revealed His Father as a giving God. We see His giving at creation. We see His giving at Bethlehem when Christ was born. Munang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The greatest gift that God the Father has given humanity is the gift of His Son, Jesus Christ. Nganong gingala greatest gift? Kay kung wala pa niya ihatag ang iyang anak, wala tay kaluwasan. But He gave His only begotten Son so that the world who believe Him, nganong John 3:16,
will not perish but have everlasting life. And then the final gift the Father has given through His Son is the gift of the death of His Son. Makatugot ba ang amahan nga mamatay ang iyang anak? Makuha nato ang pattern anak dito sa Old Testament sa diyang gisugo sa Dios si Abraham. Ihalad ang imong anak. Ug huna-hunaon gud nato makalibog. Si Isaac hinatag sa Dios kang Abraham, anak sa iyang pagkatigulang. Apan karon nga nadako na, nahigugma na siya, naulitaw na ang batanon, giingnan siya, dad-ah sa bukid sa Moria, ihalad. Di kasabot si Abraham. Gihatagan kog anak, karon nga naanay gihatag sa ako ang nga anak, iyan ang ipahalad sa ako. Unsa man ning ginawa? But God, Abraham did not question God. He simply knows God will provide. And we understand that as the meaning, representing when God the Father gave His Son, Jesus Christ, to be the sacrifice for our sins. Maunay gipakita niya sa kaagi ni Abraham ug ni Isaac. Jesus is the Son of God whom He gave as a gift to humanity. The death of Christ is the secret of salvation, the key to salvation of the whole human race. What greater testimony about the Father could be given? Tingali, katong pag-ingon gyud ni Ginoong Hesus sa pag-cry niya, pag-singgit niya diri siya sa cross, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Probably ang feeling sa God the Father mo gituslok ang iyang kasing-kasing og dagom. Apanasayod kita mga igsuon, nga ang amahan nakigunong sa pag-antos sa iyang anak. The Father suffered the pain with His Son. And the Father, in fact, was with the Son all throughout, hangtod sa iyang kamatayon. Nakiguban ang amahan sa iyang pag-antos, apan ang amahan, mihatag sa iyang anak, bisan paluyos pag-antos. In the New Testament, Jesus reveals the Father as a God of love. Jesus' favorite theme was the tenderness and abundant love of God. For God so loved the world. Niya kanapang uban nga mga verses in the New Testament, ang pagpakita sa gugma sa amahan, gibalik-balik na sa ngabil sa atong manunubos in reference sa atong amahan nga iyang amahan. Christ knew that revealing the precious love of His Father was the key to bringing people to repentance. Kaya ang tao kung dili siya makasabot nga mahigugmaon, mapinasayloon ang amahan, posible nga ang tao madisperit na ang makasasala. Muabot ang kahimtang sa tao nga makaingon siya pagsulti nga, wala nagitingali pa'y amahan nga mahigugma sa ako. Kay grabe naman ay akong gibuhat. In fact, ato nang masabtan, makita nato na sa parable nga iyang gipresent ni Jesus diha sa Luke chapter 15. Sa Luke chapter 15, dunay tulo ka mga nangawala sa sambingay nga gisugilo ni Jesus sa mga tinunan. Ang tulo ka mga nangawala unas tanan, nawala ang nibiya ang anak sa iyang amahan. Supak sa kabubuton sa amahan nga iyang palakon ang iyahang anak, tugutan niyang mulakaw, apan dili lagi siya mupugos, sama sa ato naning gisgutan sa milabay ng mga gabi. Ang Ginoo may gahom, pero di siya mupugos sa tao. Pwede niya pugson kung iyang kayahon, apan dili na mo iyahang persona, dili na mo iyang attribute. May gahom siya, pero di siya mupugos. Pagbiya sa anak, pwede niya pugnan. May authority siya as a father, but wa niya pugni. Ipasagda niya ang anak. Apan, all the while, samtang ang anak na hilayo, gipabati niya ang anak, welcome ka, anytime mo balik ka. And when the son finally came back, gisagup sa amahan, uban sa mainiton kaayo nga paggakos. Ang kainiton sa iyang gugmawa mausab. Ang second part sa parable nga gisaysay ni Ginoong Hesus kalabot sa pagportray niya sa kinias amahan, ang parable of the lost sheep. Ang nawala nga karnero. Mibiya nga anak, ang anak ng mausikon, nawala nga karnero, o ang ikatulo nga nawala, ang nawala nga kuwen, the lost kuwen, ang nawala nga sinsilyo. Nga nang gipresent man na sa Ginoo.
Kaya ang portray sa Ginoo ang kinaiyas amahan. Ang anak nga mausikon nagsimbolo sa katawhan sa Dios nga mibiya gyud deliberately ning reveal di batok sa amahan apan gisagop og balik sa amahan nga wa gyud mausab ang iyang gugma ni samot pahinuon. Ang sambingay sa karnero nga nawala simbolos katawhan nga samtang sila naglawig sa kinabuhi mibiya sa panon. Pagbiya sa panon, niadto sa kalibutan. Apan sa didto na sa kalibutan, nakaamgo nga, di man ay magsilbi og ni ako diri, nangita siya paaging makabalik, apan di siya kabalik og sa iya lang kaugalingon. Kinahanglan siyang pangitaon sa magbalantay. And God exactly did that to him. Nakitaan siya, asa siya, didto siya gipunit. Kung nahug siya sa gahong, gihabwa siya. Kay maunay portrayal sa amahan. God will pick you up wherever you are in your desperate condition in life. That's why Christ is still our victory in distress. O ang ikatulo nga nawala, ang nawalang sinsilyo. Mauna ang simbolos mga tao nga naara sa sulod. Apan wa kahibalo nga nawala na sila. Wa pud mausab ang gugma sa amahan kanila. All these three parables is a representation of how loving, how forgiving, how unchangeable is God's love to us as portrayed by the Lord Jesus Christ as a character of His Father. Mga kaigalaan o kaigsuunan, mauna ang portrayal sa kasulatan, kalabot sa kinaiya sa atong Diyos Amahan, our God the Father. He never changed. Muna'y usa sa butang nga, maayog yung kaing balita para ni bisan kinsa kaninyo. Walay kondisyon sa imong kinabuhi nga makaingon ka, di nagyud ko mapasaylo sa Ginoo. Because you have no condition that God will ever say to you, I have enough of you. Anytime you come back to Him, God will welcome you. Ug sama sa amahan nga gibalikan sa anak. Wala gyud kay mabati nga panudya, wala gyud kay mabati nga pagbasol, wala gyud kay mabati nga panulisok. Kung ikaw nga anak sa Dios, mubalik kaniya, siya ingon nga imong amahan. Mudawat kanimo unsa may imong kahimtang. Ayaw na pag-ilis, ayaw nagkaligo. Huwata siya nga mo'y ilis nimo, huwata siya nga mo'y muligo nimo kay mauna ang iyang delight. You do not need to change yourself. You just come to Him as you are. And when you do, He will change you to be His Son. A Son of God. That is you. That is me. And we thank God so much for this revelation of our God the Father, revealed to us by His Son Jesus Christ in the New Testament, and revealed to us in the Holy Scriptures in the Old Testament, and even being revealed to us through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit.